Magandang araw mga Cubs at welcome back sa ating vlog. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang updated salary dito sa Poland as of July 2026. Pero bago ang lahat, pakilala muna tayo. Ako nga pala si Eli, isang factory worker dito sa Poland. At kung bago lang kayo dito sa ating channel at nagbabalak na magtrabaho sa Poland, itap nyo na ang follow or subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At bago tayo magsimula sa ating topic, disclaimer lamang po na hindi po ako isang recruitment agent or nagtatrabaho sa mga recruitment agency or company. At ang mga impormasyong ating ibinabahagi ay batay lamang po sa ating personal na karanasan bilang isang OFW dito sa bansang Poland. Tara, simulan na natin. At una nga nating pag-usapan kung ano nga bang sistema nila dito sa pagpapasahod. Kasi may mga nagtatrabaho sa factory, sa warehouse, skilled worker, blue collar job, at may mga student worker. At meron ngang tatlong uri ng employment dito sa pagkakaalam ko. Una na dyan, ang ang contract of mandate, yun yung mga under agency. At employment contract, yun naman sa mga direct hire or mga direct sa company. At yung mga seasonal naman mostly para sa mga estudyante. Patungkol nga pala sa mga working student, meron nga pala kaming naging katrabaho dati dito na kaibigan din namin na isa siyang working student. Pero nakakapag full-time job siya. But keep in mind na nagbabago-bago ang government policy nila dito. Maaring hindi na yon applicable sa ngayon, kaya makabubuti na mag-self-research din po kayo. Balik tayo sa usapang salary. Dito sa Poland, ang government mandatory minimum wage as of July 2026 ay nasa 25 zloty per hour or 4,400 zloty per month. At sa Philippine money ay nasa approximately 412.5 pesos per hour or 72,600 pesos per month. Bawas na po dyan ang tax contribution. About naman sa mga under agency na employee, maaaring mag-range sa 500 zloty to 700 zloty per month ang kanilang babayaran sa accommodation. Pero all in na po yan, kasama na ang tubig, electricity, gas, at ang wifi, ang internet. Kung i-convert natin yan sa peso ay nasa around 8,250 up to 11,550 per month. At paki-comment na lang ng accommodation sa ibaba kung gusto nyong pag-usapan din natin ang tungkol sa accommodation sa susunod na video. Ngayon naman pag-usapan natin kung gaano kalaki ang pwede mong kitain dito sa Poland. Dito kasi merong mga company na 8 hours a day and 5 days a week lang ang pasok. Pero minsan nagpapa-overtime din naman sila up to 4 hours. Ang maximum time lang na pwede mong ipasok sa isang araw ay up to 12 hours as per the government rules. At para sa akin ay maganda ito dahil pinapahalagan nila ang work at life balance. At madalas sa ibang mga company, walang pasok kapag Sunday. Sa Sabado naman hanggang 8 hours lang ang pasok, pero counted yan as overtime. Kaya kung gusto nyo na balanse lang ang pamumuhay nyo dito, ay doon kayo sa mga company na sumusunod sa mga patakaran ng Poland government. Ayun, ang potential na income dito ay nagra-range from 72,000 pesos up to 120,000 pesos net per month. Depende yan sa haba ng oras ng pasok nyo sa trabaho. Ang pagtaas ng sahod ay nakadepende sa overtime. At minsan pa nga, mayroong pang additional na 20% para sa night differential. Yun yung sa mga pumapasok ng 6 p.m. hanggang 6 a.m. Liban doon, mayroon ding mga bonus or incentive na natatanggap. Katunayan, in my experience, in my previous company, nakakatanggap din kami ng perfect attendance bonus at saka performance bonus. Sa perfect attendance, nakakatanggap kami ng around 2,000 pesos per month. At sa performance bonus naman ay up to 7,200 pesos per month. Siya nga pala, mula nang dumating ako dito way back 2022, napansin ko na every year tumataas ang pasahod nila dito as per the government law. At maliban dyan, minsan meron ding increase ang company kapag direct hire ka at matagal ka nang nagtatrabaho sa kanila. Pero tandaan nyo na hindi ito nasusunod ng lahat ng kumpanya dito sa Poland. Kaya mas mabuti na magtanong-tanong muna kayo sa pag-a-applyan yung trabaho. At bago kayo magsimula, linawin nyo muna ang kanilang mga patakaran, mga benefits at eksaktong sweldo na expected nyo. At para sa mga bago pa lang dito sa Poland or yung mga parating, wag na wag po kayong magsisimula sa trabaho hanggat wala kayong work permit. Kasi kalaunan, maaari itong mag-cause sa inyo ng malaking problema, particular sa inyong legal status or legal stay dito sa Poland. At siguraduhin nyo na tumutulong sila sa pagpaprocess ng mga legal na document for legal stay nyo dito. Ayun, nasabi ko na siguro lahat ng dapat nyong malaman. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ay huwag nyong kakalimutan na i-like at i-share na rin ang ating video para sa iba nating mga kababayan.
At hanggang dito na muna ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.